Chappie. Hello. Okay, sige. Handa na? Handa, Okay. Muli po nagbabalik ang Debaters DevCon. Pasensya na po kayo sa putol na aming pagtalakayan ngayon. Dako na po tayo sa rebuttal stage ng affirmative. 7 minutes ba? 7 minutes ang naiwan. Okay, sa 7 minutes tayo. Clyde. Nandiyan ka ba, Clyde? Mukhang wala si Clyde. Clyde. Bakit naging 7 na lang? 10 minutes. 10 minutes. Oh, 10. Ang tanungan, 7. Oo. Okay. Clyde, presentation. Okay. Nako tayo sa presentation ng affirmative. Clyde, timer, start now. Clyde, nandiyan ka ba? Ba't napuputol-putol tayo ngayon? Clyde. Sa second stage na tayo, naputol tayo. 10 minutes, rebuttal stage tayo. Hello, Clyde. Okay. Sino ba? Okay. Nandiyan na ba yun si San Rio? Okay. Okay, ulitin ko ba? Ulitin natin para Okay, sa 10 minutes. Clyde, handa ka na? Okay. Okay, timer, start now. Kaya ito po ang rebuttal, no? Ang sabi po ni San Rio, na tinatanong ko siya na wala siyang mababasa na pinupuri ang mga LGBT na mga apostol at wala rin siyang mababasa na ang mga alagad ni Kristo at ang mga alagad ng mga apostol ay wala pong mga LGBT. Kaya sarili lang niyang pag-unawa sa kanya lang ang sabi ng Diyos doon sa Mateo na walang kabuluhan ang pagsambanla sa akin sapagkat ang kanilang pinapangaral ay utos ng mga tao, utos ng sa kanila yon. Kaya ano bang sabi ng sa gawa? Ang sabi doon sa gawa na sinasabi pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo sa pakikinig ng iyong mapapakinggan at sa anumang paray hindi ninyo mapag-unawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas. Hindi po nila natingnan kung ano yung mga maganda at namamalas ng ating yung mga salita sa loobin ng Diyos. Kaya doon sa Lumang Tipan ay talagang karumal-dumal ang mga LGBT ayon sa sinasabi ni Moises, sa sulat ni Moises. At saka dito sa Bagong Tipan, ayon kay Pablo, na ito po yung mga karumal-dumal rin. Sabi doon, sa 1 Timothy 8, na yun po ay nakikiapid sa kapwa lalaki. Yan po ay hindi po makapagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya nung tinatanong ko siya, yun din sa Exodo 4, versikulo 11. Yun daw sabi niya, kapansanan. Nakasama rin siya sa kapansanan. Sapagkat sila ay ginawa ng Diyos. Sapagkat sila ay tao. Yes, tao nga. Pero hindi ginawa ng Diyos na tayo ay mas suwail na mga tao. Kung hindi ginawa ng Diyos, tayo ay perpekto na lalaki at babae. Sabi niya doon, at nakita ng Diyos
na ang kanyang mga gawa ay mabuti. Mabuti nga, perfect tayo. Kaya hindi natin baguhin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ano bang sabi doon? Ito nga si Pablo nga, ang sabi niya dito, ito'y malinaw to sa sinasabi niya sa Korinto, ang sabi niya dito. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang sa makibilang o magitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na isinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang tinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Kaya kailangan natin palang unawain kung ano yung mga naisulat sa Biblia o naisulat pagkat sinabi din doon sa Korinto kung nandyan ang pag-iisip natin ni Kristo, ang sabi doon sa Korinto sa 2:16 na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ngayon kung kuan ka LGBT ka, wala po tayong kaligtasan ng sabi ng Biblia. Maliban kung ikaw ay magbago. Babaguhin tayo ng Diyos. Ang sabi nga niya doon na mahahalay nga karamihan sa mga LGBT ay mga mahabang mga buhok, nagdaramit ng mga pangbabae. Mahalay nga sa kanila yon, karumal-dumal nga sa kanila. Kaya po mga kapatid na matutunan niyo po ito, matutunan niyo po yan na aking sinasabi ng Biblia. Kaya ang mga ligtas po, ulitin ko sa Lucas 5 versikulo 11, naparito si Kristo upang sa pagligtas sa mga makasalanan. Yes, sa mga makasalanan. Datapwat, yung mga makasalanan na hindi na nagpapatuloy sa sa kanyang kasalanan, nagsisisi siya. Tinalikuran na niya ang kanyang mga gawaing dati. Hindi na siya gumagawa yung kanyang ginagawa noon. Kung hindi, siya na sumusunod. Ang sabi doon sa 2 Peter. Ang sabi dito sa 2 Peter, tingnan mo ang mangyayari. Kung ano yung kaligtasan ng tao. Ang sabi dito, sa 1 Peter pala. Ito po yung babasahin ko. Ito na lang. At kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Kaya kung ating papansinin yan, magsasalita po tayo, ito po yung sigurado kang maliligtas nito. Ang sabi doon sa 1 Korinto, sa 11, ang sabi niya dito, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Si Pablo nagsasabi nito. Wala pong bakla dito, wala pong tumboy dito na sinasabi niya, maging tagatulad kayo sa akin. Nagaya ko naman kay Kristo. Kaya kayo'y aking pinupuri nga sa lahat ng mga bagay na naalala ninyo ako. Ito po yung mga sinasabi ni Pablo sa atin. Dahil ang mga hintil kasi nakaugalian na nila ang mga ganong mga bagay. Ang sabi mo kanina na wala ka ring mababasa. Wala naman tayong mabasa talaga. Ano ba yung sinasabi doon sa Revelation? Sa Revelation, ang sasabi doon sa 18, ang sabi doon, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa masalita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Na hindi pala natin ang ating mga pag-iisip kung hindi si Kristo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung dito tayo nakabase sa nakasulat, doon ka sa nakasulat. Pero kung ang Diyos, magsasalita ang Diyos, nagpapahayag ang Panginoon, ay doon tayo. Kung mayroong kapahayagan. Kaya ipatuloy ko. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito.
Kaya po, i-wave ko na lang, moderator. Yan, hanggang dyan na lang ako muna. Magpatanong na ako. Ano? Wave na natin? Okay. Oo, i-wave ko dyan na na po. Okay, so Sandio, yan na po nagtatapos ang ating affirmative side na rebuttal stage. Sanrio, Opo, naririnig po ako. okay, handa ka na ba? 7 minutes? Handa na po ako. Okay, timer start now. Meron kang sinabi na ang sabi ko, wala akong mailatag na pinuri ba ng mga apostol ng LGBT. Ngayon, ang tanong, ano ba ang paglalarawan ng LGBT ayon sa Biblia? Pakilinaw nga kasi putol-putol eh. Pakiulit nga. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga LGBT? Ano yung ayaw ng Diyos pagdating sa LGBT? Pagsaway. Ang sabi doon sa Timothy 1:8 ng kautusan ay matuwid kung ito'y ginagawa ng mabuti. Sa 2 Timothy, pagsaway, kinasihan ng Diyos ang kasulatan sa pagsaway, sa pagtuturo at pagmatutunan na sa katwiran. Next question. Lahat ba general to ha, ibig sabihin pangkalahatan, lahat ba ng LGBT ay sumusuway sa kalooban ng Diyos? Yes, ayon sa nakasulat sa 1 Corinthians 11:14, mahahalay kung ang isang lalaki na mahabang buhok ay mahahalay sa kanya at ang babae kung may mahabang buhok ay kapurihan sa kanya at ang pangtakip. Yes po. At ang Okay, naglatag ka. Next question. Naglatag ka na kung ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito'y mahalay sa kanya. Yan bang binasa mong sitas na yan pagdating sa mahabang buhok ng isang lalaki? Period ba o question mark? Yan po ay sabi sa Biblia, mahalay sa kanya. Diyan sa Category, objection po. Diyan, yes, period. Okay. Diyan po sa binasa niyong sitas diyan po sa binasa niyong sitas na mahalay sa kanya, yung pangungusap na yan sa nagtatapos, sa isang patanong o sa isang pangungusap? Ay, isa po yung pangungusap. Okay. Nagkaunawa na kayo? Siya question mark ha, yung huli. Okay. 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 Tayo, Ang sabi mo, lahat ng ng LGBT. Wait mo na. Pakikuan sa nagpupukpuko kasi hindi ko marinig kasi ang Ay, dito po yan sa amin kasi lumabas po ako, wala akong signal. Okay. Pwedeng diyan, pwede palayo-layo muna diyan kasi mahina pang signal mo ay hindi ko kasi rinig. Sandio, na malakas kasi yung rin. Pwede paki-check mo na yung natin. Naririnig kasi yung pukpuk din. Okay? Sandio? Okay na po. Okay. Ayan po. Okay na po. O, sige. Okay. Time to start. So, Ngayon po, panibagong tanong ko po, ang sabi nyo, general, lahat po ng LGBT ay mahahalay. Meron po ba kayong mapapatunayan sa akin na general kabuuan ng LGBT, sila ay mahalay? Kasi ang LGBT ay isang tao at ang tao ay maaaring magbago. So sinasabi mo ba ng isang LGBT kahit sila ay nasa kalagayan ng LGBT ay hindi maaaring magbago? Kasi sabi mo lahat ay maaalay, so meaning to say, lahat ng tao na LGBT ay hindi na pwedeng magbago. Sila ay mahalay na. Tama po ba? May pagbabago ang isang tao datapwat hindi na siya LGBT. Hindi na po siya Kung susundin niya ang salita ng Diyos. LGBT ba? Ang isang LGBT ba, kahit LGBT ka, hindi ka pwedeng sumunod sa kalooban ng Diyos? Yes, kalooban ng Diyos pwede siyang sumunod sa kalooban ng Diyos datapwat. Kung manatili siyang LGBT, hindi siya maligtas.
yung mga transgender, sabi ko nga sa'yo, mga transgender na huli nang nakilala ang Diyos, pero sila ay transgender na. Syempre, hindi naman sila pwedeng magpandalaking damit na tatanggalan mo ng bra dahil sila ay may kokomelo na. Pero huli na nilang nakilala ang Diyos, pero sila ay nagsisi, sumusunod sa kalooban ng Diyos sa pagiging transgender nga lang. Hindi ba sila pwedeng maligtas? Okay. Ang sabi doon, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero kung sila'y transgender, tapos hindi nila binago ang kanilang sarili o nagsusuot pa rin sila ng mga damit pang babae, pagsuway sa kautusan ng Diyos rin yun. Magiging angkop ba sa paningin ng lipunan kung ang isang transgender na may kokomelo na, no, may boobs na, tatanggalan mo ng bra at sasamba dyan sa iglesia mo na yung boobs nila bakat na bakat, yung areola kitang-kita habang sumasamba sa Panginoon, magiging angkop ba yung ganong klaseng pananamit? Sa kapamahalaan natin dito, pinapayagan yan ng mga transgender na tapat sa Diyos ay hindi. Next question. Kung sila ay magpapatuloy sa kalagayan ng LGBT, ang isang transgender may boobs na, magiging sang-ayon ka ba? Natatanggalan mo ng bra ang mga LGBT, lalo na ang transgender, kung sila ay sasamba sa bahay panalanginan ninyo. Papabor ka ba doon? Sa aking palagay, hindi po ako magtatanggal kung hindi sila mismo. Baguhin ang sabi doon sa Roma, magbago kayo sa inyong pag-iisip. Ang sabi din doon sa Lumang Tipan, magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang manglupaypay at huwag kang manghihina. Next question. At sumunod sa kalooban ng Diyos, pero papayagan mo ba? Okay. Putol. Okay. Kagaya, masyadong malinaw po? Malinaw? Ayan po, malinaw na po. Okay. Ang sabi mo, okay na po? Okay, kalma. Okay. Check mo muna. Hello? Okay. Okay na Sige, po? timer start now. Ang sabi mo, hanggat hindi nagbabago, ang isang transgender na nagbago ang isip at kalooban pero hindi kayang baguhin ang pangangatawan dahil sa siyensya, no, nadulot ng siyensya, sila ay nasa kalagayan pa rin ng LGBT. Pero sumuko sila sa Diyos, sa isip at sa puso. Hindi sila maliligtas dahil sila ay gumagamit ng bra. Hindi po, sapagkat sinabi sa Revelation, kung ikaw ay malahininga at sinasabi mong ikaw ay mainit o malamig, ay susuka kita. Kailangan ka. So papabor po kayo na ang mga transgender, lalo na mga may boobs, hayaan ninyong magsimba at pumasok sa bahay dalanginan ninyo na walang bra habang umaalog-alog ang mga pakwan nila. Yes or no? Ako po ay hindi po ako sang-ayon sa ganun nga sa transgender. Hindi po ako pababor. Okay. Ayan. So dyan na po nagtatapos ang ating question and answer. Dako na po tayo sa negative presentation ng rebuttal stage. Sandio. Opo. Okay, 10 minutes para sa iyo. Go ahead. Opo. Timer start now. Magandang hapon po sa lahat ng mga debaters na nakikinig at nanonood ngayon sa aming pag-uusap tungkol kung may kaligtasan ba ang LGBT, no? Dito sa Job 36 verse 5, ang sabi dito, narito ang Diyos na makapangyarihan at hindi humahamak sa kanino man. Siya'y makapangyarihan sa unawa. So malinaw, ang Diyos ay di humahamak kanino man. Siya'y makapangyarihan sa unawa. Kung hindi maliligtas ang LGBT, paano mo nalaman na lahat ng LGBT ay hinahamak ng Diyos? Kung hindi maliligtas ang LGBT, paano mo nalaman na hindi nauunawaan ng Diyos ang mga katulad ko na pasok sa LGBT? Tatandaan mo, sabi ni Job, siya'y makapangyarihan sa unawa. Saan ba humahamak ang Diyos? Mateo 7 verse 21 to 23.
Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking Ama sa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya, nakapagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala. At sasabihin ko naman sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo ka sa akin, kayong gumagawa ng masama. Ang Diyos ay humahatol ayon sa gawa at hindi sa kalagayan ng isang tao. Ang pagiging bakla ay isang kalagayan ng pagkatao ng isang individual, pero hindi lahat ng bakla pare-pareho ng ginagawa. Paano na yung mga baklang breadwinner ng pamilya? Yung mga baklang nag-aaruga ng magulang dahil ang mga kapatid nila ay may mga asawa na. Mga baklang nagpapaaral ng pamangkin. Mga baklang mahusay magpatawa at magpasaya ng tao kagaya ni Vice Ganda. Mga baklang may malalaking ambag sa lipunan gaya sa usapang showbiz, politika at negosyo. Lahat ba yan ay hindi ligtas dahil sa LGBT sila? Pero ang kabutihan at pagmamahal nila sa kapwa ay tuwiran. Napakalinis at napaka-perfecto mong nilalang. Ngayon lang ako naka-encounter niyan. Deuteronomy 22 verse 5. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki, o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Tama at totoo po ang statement ng Deuteronomio, no? Totoo at dapat ang sinabi ng sitas na yan. Yayakapin ko ang katotohanan na yan, pero ang utos na yan ay depende sa sitwasyon at intensyon, no? I repeat, depende sa sitwasyon at intensyon. Ang lalaki huwag magsusuot ng kasuotang pambabae, agree 100%. Pero papaano ang mga lalaki, no, na stand-up comedian gaya ni Tekla, na ang pagsusuot niya ng pambabae, kahit na siya ay isang lalaki, ay bahagi ng kanyang hanap buhay. Ikalawa, may mga lalaki na nagsusuot ng panty, hindi dahil sila ay bakla, kundi mas presko at komportable sila sa tela ng panty ng babae. Ikatlo, may mga bakla na tinatawag na transgender na kung saan kung saan may kokomelo na, no? May kokomelo na sila, pero huli na nung nakilala nila si Jesus, no? Hahayaan mo ba ang isang bakla na may pakwan na aalisan mo ng bra at sasamba sa iglesia nyo na ang areola ng mga pakwan nila turong-turo sa harap mismo ng pagbumukha mo? Kung ang pananamit mo ginagamit mo para sa kasalanan gaya ng mga prostitusyon, kung gusto mong mangabit, yan ang karumal-dumal dahil ginagamit mo ang pananamit mo para ikaw ay malulong sa pagkakasalang mortal. Pero kung ang pananamit mo ay isinusuot mo dahil ito ay may dahilan at may gamit, at di ginagamit sa kasalanan, ito ay hindi matatawag na karumal-dumal. Tanging mga kasuotan na ginagamit sa kasalanan, yan ang karumal-dumal, kagaya ng Sodoma at Gomora, no? Sabi ng mga righteous person, ang Sodoma at Gomora ay ginunaw dahil sa mga bakla lang. Wait lang ha, sandali lang. Bahagi ang kabaklaan sa dahilan bakit nagunaw ang Sodoma at Gomora, pero hindi yan dahil sa bakla lang, no? Ezekiel 16 verse 49 to 50. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae, may babae na Sodoma, no? Kapalaluan, ibig sabihin kapalaluan sakim, kayamuan sa tinapay o katakawan at ang malabis na kapahingahan, mga tamad, ay nasa kanya at sa anak na babae, may babae ulit. At hindi man niya pinalakas ang kanyang kamay sa dukha at magpakailangan. So malinaw, bahagi ang kababaihan sa naging kasalanan ng Sodoma at Gomora. Judas 7, alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan. At, may at ha, di likas na pagnanasa ng laman, kaya't sila'y parurusahan sa apoy na hindi mamamatay bilang babala sa lahat. So napakalinaw, ang karatig lungsod nalulong sa kahalayan. Ito yung nalulong sa kahalayan, ito yung babae at lalaki. At di likas na pagnanasa ng laman, di likas, bakla at tomboy. Meaning, ang Sodoma at Gomora ay di ginunaw dahil lang sa kabaklaan, kundi dahil sa matinding pagkakasala ng mga taga Sodoma at Gomora. 1:3:16, John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Tagalog.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw sa John 3:16, hindi mapapahamak ang sino mang sumasampalataya sa bugtong na anak na si Jesus. Siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sino ba ang sumasampalataya sa Diyos? Malamang tao. At ang tao ay lalang ng Diyos, ang bakla ay tao, kaya ang mga bakla ay may pananampalataya din at bahagi ang LGBT sa tatanggap ng buhay na walang hanggan dahil sila ay tao din. At yung sinasabi mo kanina na hindi pinuri ng mga apostol ang mga LGBT, ano ba yung hindi niya pinuri dyan? Yung mga LGBT na nakikiapid sa lalaki, babae sa babae. Kahit sinong alagad, hindi yan kapuri-puri. Pero ipauunawa ko sa iyo para mas lalong lumawak ang kaalaman mo na hindi lahat ng LGBT ay nakikiapid. Kagaya ko, isa akong transgender. Pinipilit at nagsusumamo ako sa Diyos na baguhin ako pero hindi ganon kadali ang transformation ng katawang lupa ko. Kahit ako ay nasa ganitong kalagayan, humaharap at dumadanas ako sa matitinding tukso sa mga paligid ko, pinipilit kong itakwil ang mga bagay na yan dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ako bilang isang LGBT, bilang isang transgender, sinusubukan ko at nagsisikap ako na masunod ko ang kalooban ng Diyos kahit napakamahirap, pero LGBT ako. At hindi ako naniniwala sa statement mo na ang mga LGBT ay walang karapatang maligtas. Tayong lahat, tayong mga tao, gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Tatandaan mo, ang Diyos ay pag-ibig. Iniibig ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Halaman man, hayop at tao. Bakla ka, bulag, pipi at bingi, mahal ng Diyos yan. Kaya hindi ka Diyos para malaman mo kung saan mapupunta ang mga LGBT. Hindi ka Diyos para malaman mo kung ano ang nasa puso ng LGBT. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman kong pagsuko at pagsisisi sa Diyos. Bakit ngayon lang kita nakilala? Ganitong transgender na ako. Sana Lord, nung una pa lang sinabi mo, dahil kahit sinong LGBT, walang may gumusto na kutyain, hamakin, laitin ang mga tao dahil sa kanilang nakikitang pisikal na anyo. Dahil ang Diyos ko ay mapagpatawad, ang Diyos ko ay maunawain, naiintindihan niya ang mga katulad kong LGBT. Lagi mong tatandaan, Kuya Clyde, hindi ka Diyos. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ng bawat taong nag-e-exist dito sa mundo pagdating sa usapin ng LGBT at naniniwala ako hanggat tao ka, kaya mong may magbago. Habang may buhay, may pag-asa. Kahit na LGBT ka, may kaligtasan ka. Wag na wag ka lang papasok sa kasalanang mortal. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Opo, wave ko na po. Okay, so dyan na po nagtatapos ang rebuttal stage ng negative side. Dako na po tayo sa question and answer. Cross-examination, Clyde. Hello, Clyde. Narinig ba ako ni Clyde? Clyde! Clyde! May debate? Sino bang Clyde dyan? Hi. Clyde Potrero ba yan? Si Clyde Potrero? Hindi ko alam po. Sino Clyde Clyde. yan? Catholic din ba yung Clyde na yan? Doon sa bibigyan ng boyfriend si biro lang. Nandito na ako ha.
Okay, okay, okay. So, Clyde, handa ka na sa iyong cross-examination, 7 minutes. Oo, sige. Okay, 7 Okay. minutes. Start now. Okay, una kong tanong, ang sabi mo, ang lahat ng tao ay mga ligtas. Ngayon, mayroon bang tinatangi ang Diyos? Sa Hello, narinig akin, mo ako? dahil, naririnig niyo po ako? Stop muna time. Okay, okay, okay. Sandali. Nag-chat tayo. Sandrio. Hello. Sandrio. Teka lang po. Opo, yan po. Okay, nasa narinig. Okay na klaro po. ba yung, Okay, okay. Start now. Sabi mo, mayroon, ay ulitin ko, moderator. Okay lang, sir. Go ahead. Okay, ang sabi mo, ang lahat ng tao ay maliligtas. Tama po ba to? Lahat ng tao ay maliligtas. Ang lahat ng tao ay maaaring maligtas. Okay. Next kong question, may tinatangi ba ang Diyos? Wala siyang itinatangi dahil kung may itinatangi ang Diyos, hindi niya hihimukin ang mga tao na tayo ay dapat magbago dahil lahat ng tao ay makasalanan. Okay. Ang mga LGBT ba, may kakilala ka ba? O LGBT, may kakilala rin ako na nakikiapid sa kapwa lalaki at ang babae ay nakikiapid sa kapwa babae. LGBT ba ito o hindi? O may kakilala ka? Hindi sila dumaan sa salitang pakikiapid sa parehong kasarian. Halos lahat po dumaan po sa ganyang kasalanan. Okay. Kung may walang tinatangi ang Diyos, maliligtas pa ito sila? Yes or no? Maliligtas o hindi? Dahil sabi ko nga po sa inyo kanina, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya mahililigtas po sila. Ang LGBT ay tao. Hindi. Moderator, kasi putol-putol kasi yung ano niya Okay. Stop. Hindi ko masyadong marinig. Oo. Totoo yun. Oh, okay na Sandrio. po. Pakicheck mo ulit yung napuputol pa talaga pati sa akin, no? Pakicheck mo yung signal mo lang. Check the signal, please. Yan na, siguro. Okay po, yan na po. Pasensya na po. Okay lang. Okay, ulitin mo yung tanong mo, Clyde. Timer start now. Okay, ang sabi mo na walang tinatangi ang Diyos. Kung walang tinatangi ang Diyos, ito bang mga LGBT na ito, sila ba'y nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae? Nakikiapid o hindi? Gaya po ng sabi ko sa inyo kanina, hindi ka po matatawag na isang LGBT kung hindi mo naranasan ang makiapid sa pareho mong kasarian. Pero hindi po lahat ng LGBT hanggang ngayon sila ay nakikiapid. Okay. Next kong question. Inaamin mo ba na ang mga LGBT na ito, inaamin mo na ang LGBT na ito, na sila po talaga ay nakikiapid? Ulitin ko lang. Ang LGBT po na ipinaglalaban ko ay yung mga LGBT na hindi nakikiapid kaya po may kaligtasan. Kung tatanungin niyo ako sa isang LGBT hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pakikiapid, hindi yan maliligtas. Pero hindi po lahat ng LGBT ay nasa ganyang pamantayan. Okay. Sige, next kong question. Ang sabi mo, mayroon palang tinatangi ang Diyos. Tama ba o hindi? Kakasabi ko lang po sa inyo, ang Diyos ay walang tinatangi para sa akin dahil ang Diyos, lahat ng tao ay makasalanan, gusto niyang magbago. Okay. Sige, next kong question. Ang next kong question, sabi mo kanina, na wala po tayong mababasa o referensya na ang mga LGBT ay walang mga apostol at saka mga mga alagad. Inaamin mo ito, di ba?
basa na pinuri ng mga apostol ang mga LGBT sa banal na kasulatan dahil ang pantukoy na paglalarawan sa mga LGBT doon sa Biblia ay yung mga nasa mortal na kasalanan, yung mga nalulong sa kahalayan. Hindi po yan kapuri-puri sa mata ng Diyos. Okay. Iyon bang nagsusuot ng lalaki na nalagas ng pambabae at iyon pong mga sinasaway, ito ba'y nakasulat sa Biblia na hindi makapagmana sa kaharian ng Diyos? Kasulat po yan sa Biblia, yung pagdating sa pananamit. Pero ang sinasaway po ng Panginoon pagdating sa pananamit ay yung mga taong nagdadamit ng mga hindi akma sa kanilang kasarian dahil ito ay ginagamit nila para sa kahalayan at ito ay isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Okay. Next kong question. Kung inaamin mo na ito mga LGBT na ito na nakaapid sa kapwa lalaki ay hindi magmana, inaamin mo na na ang ating paksa na ito na hindi mo natindigan. Ang sinasabi parang Stop. Napuputol ka ulit, Sanrio. Wala kami narinig sa'yo. Ito po, putol pa rin po. Okay. Go ahead. Ayan. Okay. Natindigan ko yung kagaya ng straight na lalaki at straight na babae. Hindi porket straight ka, ligtas ka. Ganon din sa LGBT. Hindi porket LGBT ka, hindi ka maliligtas. Natindigan ko sa iyo na ang LGBT ay maliligtas pero hindi ang kabuuan. Ang LGBT lang po maliligtas pero hindi kabuuan. Next question. Okay. Next kong question. Ayon sa 1 Corintios 6:9, kung nabasa mo ito, may makapagmana ba sa kaharian ng Diyos ang nakikiapid sa kapwa lalaki? Po, hindi magmamana sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mortal na kasalanan o kahit ano pang kasalanan yan. Yan ay ayaw ng Diyos. Lalaki, babae ka man o bakla, hindi po magmamana ang nasa kasalanang mortal. Okay, dito sa binanggit mo si Vice Ganda, ang sabi mo dito na kalagayan ng tao tulad ni Vice Ganda na siya ang naghanap buhay. Wala bang paraan ang Diyos na maghanap buhay ka ng iba? Mayroon o wala? Ang katayuan po ni Vice Ganda, ang bawat tao ay binigyan ng kalayaang mamili sa kung anong gusto mong gawin mo sa buhay mo. Kung ano man po ang kalagayan ni Vice Ganda, yan po ay sarili niyang desisyon at Diyos na lang po ang nakakaalam. Hindi ko po alam kung saan pupunta ang tao pag namatay. Next Okay. question. Kung mayroong kalayaan, wala ka na bang kautusan? Kayaan para mamili sa kung anong gusto at ayaw nila at meron tayong kautusan at nasa sayo at nasa tao kung susundin mo yan o hindi. Ulitin ko ang tanong. Kung mayroon kang kalayaan, wala ka na bang kautusan? Meron o wala? Kita ulit, may kalayaan po pero ang tao ay nasa sa kanya kung susundin mo o hindi ang kautusan. Moderator, pwedeng mag-object? Categorical question ang tinatanong ko, meron o wala? Okay, sandali lang na. Rio. Okay. Okay, last natin to, no? So, bago para makasagutin, magkaroon tayo ng yes or no, then explain, tapos na tayo. Ang sabi ko po, at may kalayaan tayo. Nandoon po yung sagot ko, yes, may kautusan. Pero nasa sa tao yon kung susundin nila yung kautusan o hindi. Yun po yung kalayaan, doon papasok yung kalayaan. Okay, so dyan na po nagtatapos mga kaibigan ang ating debatable stage. Dako na po tayo sa conclusion. Conclusion na po tayo. 5 minutes. 5 minutes, sorry. 5 minutes conclusion ng negative. Mukhang napahaba tayo. 5 minutes conclusion, negative. Simula muna tayo kay Sanrio. Sanrio? Apo, start na okay, po. check mo yung signal mo, ha? Okay, Apo. go ahead. Timer, start now.
Ang tinitindigan ko na ang LGBT ay may kaligtasan dahil naniniwala ako ang Diyos ay maawain at mahabagin. Ang kanyang pag-ibig sa tao ay walang tinatangi, walang pinipili, ano man ang itsura mo, pilay ka man, pipi o bingi, kahit LGBT ka pa. Ang Diyos ay tumitingin sa kalooban ng isang tao, kung ano ang intensyon mo sa mga nasa paligid mo. Hindi kahit kailan ang Diyos humamak sa mga tao na dahil ikaw ay isang LGBT. Lagi po nating tatandaan, gaya nga ng sinabi ko kanina, ang pagiging LGBT, ang sabi ng agham, ito ay isang kapansanan sa pag-iisip. Bakit? Dahil ginagamit mo ang sex organ mo sa hindi tamang paggamit. At isa yon sa dahilan kung bakit may justice ang Panginoon sa aming mga LGBT. Walang sino man ang may gumustong maging LGBT ka. Walang sino man ang gumusto na kami ay hamakin ng lipunan. Pero ano pong magagawa natin? Kami po ay pinanganak na kilos ganito, isip ganito, ang paningin namin ay ganito na. At kung sa pagdating naman sa paghatol, pagdating sa kaligtasan ng LGBT, tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Walang sino man sa mga tao, kahit straight ka pa na babae o lalaki, ang makakaalam kung saan ka pupunta pag namatay ka. Kaya hindi ako naniniwala na sasabihin na lang na ang LGBT ay hindi maliligtas. Diyos lang po ang may karapatang magsalita niyan. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan sa isang tao at direkta mong sasabihin wala kayong kaligtasan? Are you my God? Diyos ba kita? Para sabihin mo na mga LGBT tao ay hindi maliligtas. Mali yung ganyan. Lagi mong iisipin yung mga mararamdaman ng mga magulang na may anak na LGBT. Mga may kamag-anak, pinsan, pamangkin, best friend na LGBT. Ano ang mararamdaman nila sa sinasabi mo? Yan ba ay makakatulong sa iglesia mo para mapalawak ang pagiging maunawain sa kalagayan ng isang taong hindi perpekto? Which is mali. Mas lalo natin sanang paigtingin ang malalim na pangunawa sa kalagayan ng LGBT dahil kung ipapakita natin ang ating pangunawa sa kanila, mismo dyan sa statement mo na may kaunawaan, magbabago yan. Kahit ang mga alagad ay hindi sila nang uusig at humuhusga. Pinangangaralan nila yung mga taong nasa baluktot na kaalaman. Kaya kung may nakita tayong mga LGBT na nasa hindi tamang kalagayan, pangaralan, wag husgahan. Ang pagiging bakla ay hindi sakit na nakakahawa. Ang pagiging bakla, ito ay natural na naming pagkatao na nahihirapan din kaming baguhin. Kaya kung talagang lingkod ka ng Diyos, ang dapat ikakalat mo, spread love. Spread knowledge and wisdom. Spread understanding. Ipaunawa mo na kahit ganyan ka, magbago ka. Ipaunawa mo na kahit nasa ganyang kalagayan ka, ipagpatuloy mo ang mabuting ginagawa mo. Dahil kung lahat ng LGBT i-condemn natin at sasabihin natin sila ay hindi maliligtas, ano pa ang silbi mo sa pamamalakaya, sa pangangaral mo? Tatandaan po nating lahat, tayong lahat ay nagbabalita ng salita ng Diyos para baguhin ang kaisipan ng tao at sila ay maging mabuting tao. Para malaman nila kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos para sa tao. At yun ang dapat nating itinatanim sa bawat LGBT na kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos, maliligtas ka. Iwasan mo lang yung mga ganitong kasalanan na ayaw ng Diyos. Ang kinokondem ng Diyos, kasalanan, hindi yung taong nagkakasala. Kung gusto mo ang isang tao malayo sa isang kasalanang kalagayan nila, pangaralan mo. Huwag mong usigin, huwag mong husgahan. Dahil tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung saan mapupunta yung mga taong may buhay. Kung saan sila mapupunta pag sila ay namatay. Hindi kita Diyos. Ang Diyos ko ay maawain at mahabagin. Mahal ako ng Diyos ko kahit ganito ako. Alam ng Diyos kung ano yung isinasakripisyo ko para sa Kanya. Kaya naniniwala ako bilang isang LGBT na hindi lahat ay hindi maliligtas. Though, hindi rin ako pumapabor sa mga LGBT na wala sa simbahan, kagaya ng mga nagpo-prostitute. Totoo yon. Pero hindi lahat ganun. May mga LGBT na nagsusumikap at nagpupumilit magbago. Dahil kung magiging bakla ka, maiintindihan mo ang nararamdaman namin kung gaano kahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Isinusuko namin ang emosyonal, ang emosyon namin, ang pag-ibig namin sa kapwa namin, romantikong pamamaraan, isinusuko namin yan, hindi mo alam kung gaano kahirap. Marami pong salamat sa inyong lahat. So, dyan na po nagtatapos ang conclusion ng negative. Ako na po tayo sa affirmative conclusion. Live. Okay na. Marami pong Okay, salamat okay. no, sa conclusion. Unang-una po no, ako po hindi po ako ang naghuhusga nito. Kung hindi ang salita ng Diyos, ang sabi doon sa Korinto, ang sabi niya, hindi ba ganin yun nalalaman ng mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan?
At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit. Kaya nakikita natin kung nakikita natin, hindi ba natin halimbawa, isang halimbawa ito sa pagpatay. Kahit na siya lang ay si suspect, pero dapat siya ay nakapatay. Hindi ba natin na hatulan o siya ay nakapatay? Ganun ang pangyayari o isang halimbawa yan. Ang sabi din dito na hindi ba ninyo hinahatulan ang mga maliliit na mga bagay. Ang maliit na bagay, pwede pa na natin hatulan. Ang sabi rin niya na hindi ako Diyos. Yes, hindi ako Diyos. Tatapot ang salita ng Diyos sa pagtuturo, sa pagsaway. Sapagkat kinasihan ito ng Diyos. Ano bang silbi sa kautusan? Kung ang mga ganitong mga bagay hindi natin sasabihin, ano pong sabi doon sa Tito? Ang sabi sa Tito, dito babasahin ko. Ang sabi dito, kailangan pa lang itong sawayin. Ang patutong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kakabagsikan sila upang mga pagkagaling sa pananampalataya. Nawag mga kinig sa mga kata ng mga dito at sa mga utos ng mga tao na nangagsisiyansay sa katotohanan. Kaya anong si Pablo, nangangaral si Pablo sa 13:5 ng Korinto. Kinakailangang gibain pala yon. Gibain pala ito, mga haka na ito. Ang sabi doon, babasahin ko na lang para maganda. Ang sabi dito, para maganda ang siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo maliban ng kayo'y itinakwil na. Siya sa atin ang ating sarili. Kung tayo'y nasa kay Kristo. Itong mga ito, ang sabi din doon sa 1 Timothy 1. Ang sabi dito sa 1 Timothy 1:10. Babasahin ko. Hindi ko kasi magsigulo Ang sabi dito, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga magnanakaw ng mga tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Laban sa mabuting aral pala. Ito pala ay laban sa, kaya nga sinasabi doon sa Galatia 1:8. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit na kung mangangaral sa Ebanghelyo na ito ay matakwil. Kaya wala siyang mapapatunayan na mayroong mga LGBT. Kaya ang ipinapayo ko na magpakalakas ka, magpakatapag ka. Kaya nang tanungin ko siya kanina na may tinatangi ba ang Diyos? Sabi niya, walang tinatangi ang Diyos. Yes nga. Kahit sa kalit-litan ang sabi doon sa Mateo, kahit sa kalit-litan ay atin niyang pagbabayaran. Utang natin yan. Ang sabi doon din sa Juan, sa iyong mga salita ay mamatay ka, lalaglag ka. Hatulan to. Objection, moderator. May moderator. Oo. At saka sinasabi niya at dinadala din niya kay Vice Ganda kanina na nanghahanap buhay. At saka yung mga taong mga LGBT na siya ay matanda tapos siya ang naghahanap buhay, may maraming paraan ang Diyos. Ang sabi doon sa Pilipos 4:6, na ihiling natin ang ating mga daig. Huwag tayong mga balisa, ihiling natin ang ating mga daig at sa panalangin. Ipanalangin natin sa Diyos na tayo ay magpakabanal. Ano bang pagpakabanal? Hindi lang sa physical nating katawan, kung hindi sa espiritu, sa spiritual na mga bagay. Kaya kung iniisip natin na si Kristo ay nandito sa atin sapagkat tayo ay templo ng Diyos, huwag nating isipin na magpaka-mahina tayo o hindi magpaka-malakas. Kaya magpakabanal Kaya yan po na akin pong hindi po niya natindigan ang aking nilatag kanina na sinasaway talaga ito sa banal na kasulatan. Sige, salamat po.
Diyos. Conclusion. So, sensya na sa mga may ingal, no? Baka ako rin yun, hindi ko na-mute. So, basa muna tayo sa mga nag-comment, no? Si Eduardo, si Eduardo M. Seriano, shout out daw. Si Ezra, may tama naman, kaunti pa, si Sanrio. Ako nga babae, okay, sige, may brief ko, lalo na kapag may, red tide daw siya. Yan, si Esmeralda. Si Michelle Hall, may nagkakapintero, tawa siya. Wow. Si Bem, ayan. Then, Franco, love you, Sanrio. Huwag ka kasi manggusta, di ka Diyos. Ayan. So, Michelle Sanrio daw, very supportive sa'yo. Bravo. Ayan. Ano niya, puro Eduardo, mahusay ka talaga, proha. Bravo. Papahanga mo ako kapag laki ko. Pag laki, kaya hindi ka ako. Eduardo. Tispo, yari. Okay. Si Carl. Panalo si Sanrio sa argumento. Ganda ng presentation niya. Na-touch daw si halawakan. Yan. Lasing na naman ang moderator. Hindi ako lasing. Okay. So, yan lang, no? So, ito pa si Art. Lahat ng gusto niya, liligtas, huwag tayo magmarunong. Tapos, Aladin, labo mo, kuya. Sinong kuya tinata? Ibang kuya sinasabi mo rin. Labo mo, kuya. Okay, Sanrio, ka ng Diyos dahil kilala mo ang Diyos, katwiran, God bless. Okay. Masyado na mahaba to. Okay. Napakahaba ng sinabi ni Michelle Hall. Pabor lahat kay Sanrio itong sinabi ni Michelle. At tatapos na po ang Sana ba tayo? Conclusion? Tapos yung conclusion natin. Paalam na tayo. Kung paalam na tayo, bigyan natin ng tag-1 minuto ang bawat isa. At saka kung may pro-promote kayo, i-promote nyo na. Okay? Sanrio, tsaka Clyde? Sanrio muna. Hello? Sa mga LGBT na napilit nagbabago, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Lagi tayong magdadasal. Ipanalangin natin ang ating mga puso na baguhin ng Diyos. Lahat ng bagay ay walang imposible sa Diyos. Kung gusto nyong magbago kahit LGBT kayo, gawin na natin ng mas maaga. At sa mga LGBT dyan na wala namang Cocomelon, please tanggalin nyo na yung pagbabra nyo. Dahil ang bra ay ginagamit lamang yun sa Cocomelon. Kung wala kayong ganyan, ayusin natin yung ating pananamit. At bilang isang LGBT, ako po ay against sa same-sex relationship, 100%, hindi po ako pumapapor dyan. Sa Ave Maristela, sa Templar of Truth, sa Barkadahan, sa mga org na kinabibilangan ko, binabati ko po kayo sa mga kaibigan kong lahat na sumusuporta sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. At sa lahat po ng LGBT na hindi pa po alam ang kautusan ng ating Panginoon, magsuri po tayo, lagi po nating tatandaan. Kung susuriin natin ang isang mabuting bagay, magiging mabuti din po tayong tao. Iwasan lamang po natin na tayo ay malubog at malunod sa pagkakasala. Mahirap maging LGBT, pero kung isusuko natin sa Diyos yan, kahit ganito ang ating pusong mamon, tayo ay kanyang babaguhin ayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan na po nagtatapos ang pahayag at saka conclusion ni Sanrio. Wala kang ipopromote, Sanrio? Na sa tuwing linggo, pinopromote ko po every Sunday. Please po, makiisa po lahat ng Katoliko. Meron po tayong Templar of Truth. Ito po ay isang samahan na kung saan ang mga kapwa Katoliko po ay naghahayag patungkol po sa aral at doktrina ng ating simbahan. Sa mga hindi pa po malalalim na Katoliko dyan, makiisa po tayo sa DevCon Live ng Templar of Truth every Sunday 1 p.m. to 3 p.m. Maraming pong salamat. Ayan. So, dyan na po nagtatapos ang pahayag. Punta na punta kayo kay Clyde. Clyde, paalam na po tayo. Please, i-promote mo kung ano man ang dapat mong i-promote. Clyde.
Clyde. Meron pala. Oh, kung kayo yung mga LGBT, magbago na kayo. Hindi lang pagbabago sa kaisipan, kung hindi lahat ay babaguhin, magbago. Kaya susundin natin kung ano yung kapahayagan ng Biblia. Kung atin bang ito ay kalugod-lugod ba sa Diyos at saka hindi. Kasi sapagkat sinabi doon na hindi ang tagapakinig ay naaring ganap ng Diyos. Kung hindi, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Yan lang po. Marami pong salamat, mga moderator. Puging Okay, moderator. So, dyan na po guys, nagtatapos ang programa sa LGBT. Ako nga pala si Briel Aya. Patuloy po ninyo sa baybayan ng DevCon. Saan kami mga nananaliksik na katotohanan. So, this is Umbriel. Admin, see you soon. Kapalan po. Ganda.